Alden, bakit na ospital? Tisoy, pwede na raw maging tatay. Yan ito na itong item sa vlog na ito. Unahin ko itong video ni na Alden at saka ni Zainab Harake. Harake, mga kasembreros, no? Dito ay parang pauwi niya yata si Zainab, mga kasembreros. Tapos, dun sa last part ng video, ay si Alden, no? Parang dito rin Laysam, si Mama Ten, tapos of course, nung makita ni Alden si Zainab ay talagang dito, napahug siya ng konti, no, as a sort of goodbye or beso-beso, mga kasembreros. So, si Zainab Harake. So, ang tangkad dito ni Zainab, no, mga kasembreros. Pero ang ano ko dito, this was posted by the latest Showbiz PH, no? Something like that, mga kasembreros na nag-post nito. Hindi ko lang din sure kung parang throwback video ito, mga kasembreros, no? Na kung saan ay nagkaroon ng parang best moment si Alden at saka si Zainab, no? Saglit lang, parang goodbye, pamamaalam, pamamaalam, mga kasembreros ba? Si Soiti at saka si Zainab. Tapos, napaisip ako, no, kamusta na kaya yung pagpipiloto? Yung pag-aaral ni Alden sa pagiging pilot, mga kasembreros, no? Kasi di ba nung nakaraan, sobrang active niya sa Alpha Aviation Group nga, mga kasembreros. Pero ngayon ay laylo kasi sobrang daming ginagawa niya, phenomenal box office Cinema King. Kaliwat kanan yung kanyang mga ganap na endorsements, yung kanyang shoots, no, tapings, mga kasembreros, lalong-lalo na itong Code Gray, no. So nakakatuwa dito, no, yung mga ibang yung ibang mga kaklase ni Alden sa Alpha Aviation Group ay may group picture sila, and definitely ay matatangkad, no, grabe, mga 5'11" ang height nito, mga kasembreros na mga nagpipiloto. So, talagang nakaka-miss, no? Kasi hindi natin nakita si Alden nag-aaral, mga kasembreros. So, baka online na lang si Alden. Pero excuse na si Alden, no? May mga special classes na lang siguro siya. Kasi dream niya talaga yun, no? Na magpalipad, mga kasembreros, na aeroplano. Na kung saan ay sa Maldives daw yung gusto niyang unang puntahan kapag siya ay magkakaroon ng isang international or official flight, mga kasembreros, na siya lang mag-isa. So sa Maldives, no, na isang maliit na bansa ang Maldives, mga kasembreros, na parang island or archipelago type din po, mga kasembreros. So yun, nakamusta ko lang kasi nakita ko yung mga pictures ni Alden together with Papa Ata, Daddy Bane, and then the rest of his classmates, mga kasembreros. So yon, talagang na-miss lang namin, Tisoy, ang iyong presensya bilang estudyante. So si Richard Fulkerson Jr. Tapos ito naman parang na-throwback kanina ng isang admin po, no, sa kanilang TikTok account, yung pa-surprise ng A-Team sa kanyang or sa kay Alden, mga kasembreros, the birthday surprise ito. Naka-red siya dito, mga kasembreros, tapos punong-puno ng balloons yung yung kwarto or yung silid na pinag-birthdayhan nila, mga kasembreros, or pinag-surprisean dito kay phenomenal box office Cinema King. So parang pa dito, no, bata-bata pa si Alden dito, parang mga nasa 2015, hindi ko alam kung 2015 or 2016, mga kasembreros, ito, no. Pero yan, sobrang nakakatuwa at saka sobrang mahal na mahal siya ng A-Team community ever since, mga kasembreros. Sorry, happy birthday to you, happy birthday. So mamaya i-play ko ito para mapakinggan niya po first hand, no, mga kasembreros. Tapos si Kath naman, na-recall lang ng isang admin, no, itong kanyang pagdalo, no, sa Eduk Circle, mga kasembreros, na kung saan ay tinanghal nga siya, no, na one of the most influential celebrities
noong 2026 or ngayong 2026 mga kasembreros. So top 10 sila no. Kasama of course sina Alden, si Dingdong Dantes, Maren Rivera, Coco Martin, Vice Ganda, si Kath of course no, si Ann Curtis at alam ko marami pa yun no, kasi top 10 siya mga kasembreros. So yun, dito ay tumanggap si Kath ng tropeo nga mga kasembreros para sa sa Edux Circle Awards 2026. Tapos may isang binahagi rin dito no, na parang picture ni Kath na meron siyang bulaklak. Hindi ko lang kung parang rose yata ito no, mga kasembreros, yung bulaklak na hawak-hawak ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, na kung saan ay sobrang ganda no, kahit na kalahati mukha lang yung nakikita kay Phenomenal Box Office Cinema Queen. So talagang tawag dito, talagang sobrang gwapa niya Phenom. Parang throwback picture lang ito mga kasembreros. Ang hindi ko lang sure, parang siguro ito, sa fans, parang fans yata ito na endorsement video ni Kath mga kasembreros. So this is somehow a throwback no, mga kasembreros and mga Kath fanatics. Tapos, yon major item tayo. Na-hospital si Alden. Ang kasi dito, ay parang nasa setup siya ng hospital Tapos, sabi niya, ano pala ito? Dito, taping pala ito ng Code Gray. Instagram story po ito ni Sir Pat Kauna, na kung saan ay interior designer nga ni Alden sa kanyang bagong mansyon. So sabi dito ni Alden ay hi ma'am, thank you, taping lang ako today but definitely would be there for the next meeting in turnover. So yun siya no. So malapit na pala no, yung bagong mansyon ni Alden ay mag-turnover na siya mga kasembreros. So congratulations. Pero ang sabi niya kasi na by November turnover, baka turnover ng ibang mga gamit lang, hindi yung buong bahay or buong mansyon mga kasembreros, kasi November yung sabi nilang target. So kung ngayon ay mas maaga no, mas maganda mga kasembreros, makita na natin yung bagong mansyon ni Phenomenal Box Office Cinema King mga kasembreros. So may dito parang may note si Sir Pat Kauna. Sabi niya dito, site visit today but my super duper loves Alden just has super dummy work. He's shooting for this Grey's Anatomy-ish series. My God, super. So sabi nito parang dahil busy na si Alden, sila daw yung yung nagtrabaho no sa kanyang bahay mga kasembreros. So yun po no, hindi po siya na hospital dahil may sakit. Tapos parang may isang video, may video si Sir Pat Kauna, parang video info niya kay Alden mga kasembreros. Sabi niya, hi RJ, sabi niya nandito kami. So super double checking kami ng details. Ako nang bahala sa ADVI. I-approve ko lang, sabi niya gano'n. I love the super sabi niya gano'n no, mga kasembreros. So mamaya i-play ko rin ito, ang cute niya no. Ang kulit at ang cute niya Sir Pat Kauna. Sir Pat Kauna, may pa video information pa siya no, update mga kasembreros. Tapos isa sa mga major items natin ay yon, pwede na rin maging daddy si Alden. Yung screen cap, yung parang yung pinaka caption niya nung in-upload niyang video ay pwede nang maging pwede na maging daddy si Alden, kasi nga doon sa may BYD car endorsement niya nung nakarang araw na na-flash na rin natin ay yun nga, may kido-kido siya dito na nakasama mga kasembreros. So hi kay Alden, ang daming BYD car, sabi niya 21, 22, 23. So ito yung sasabi dito ng bata na-play na rin natin nung nakaraan mga kasembreros. Pero yun, super duper bagay na no, at na may anak si Alden mga kasembreros, kasi kayang-kaya naman ng pera at of course na responsible naman si Alden. So yung lang dito ay yung kanyang oras at saka plano at saka choice niya no, na hindi pa muna mag-asawa si Phenomenal Box Office Cinema
king. Pero kung sa kaya mga kasombrero, pero it's not his top priority pa, no, this 2026 mga kasomberos. So yun, talagang busy lang si Phenomenal Box Office Cinema King sa kanyang mga ganap pa talaga mga kasomberos. So mag-aabang kami ng project ng Kathden. So sa mga ayaw ay okay lang, sa mga gusto ay go, no. Talagang aasa pa tayo na may project ulit ang Kathden, no, mga kasomberos and mga Kathenatics. Tapos, last item natin, si Catherine, parang kinumpara nila, no, kay Kyla, mga kasomberos. Daming reactions, so 303 reactions, mga kasomberos. So, pinost ito ni Elisha Pauline, mga kasomberos. So, parang umiyak dito sina Kyla at saka si Catherine, no, sa kanilang litrato dito, na kung saan ay parang pinaghambing lang, no, mga kasomberos, sina Kath and Kyla. So although sabi natin na hindi dapat compare kasi may kanya-kanya silang mga strengths and weaknesses, ang mga tao talagang hindi may iwasan na ikumpara sila, mga kasomberos, because yun nga, no, ex ni Daniel si Kath, tapos present naman si si Kyla, mga kasomberos, na girlfriend ni Daniel Padilla. So pero yun po. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. Sinimot ko lang, no, ngayong araw. Pakinggan natin itong mga videos ni Alden, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpalang araw po, ha, sa bawat isa. Hi ma'am, thank you. Taping lang ako today, but definitely would be there for the next meeting and turnover. So, anong bala ma'am? Love you. Paki come here. Hi RJ! Nandito kami. So, super double checking kami ng mga details. Ako na bahala sa ADVI. Pina-approve ko lang sa'yo kung okay. I love you super. Mwah. Oh, no blocking sabi, di ba? No blocking. No blocking. No blocking. Welcome po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Magugulat kayo sa ating Word of God, mga kasomberos, kasi ang title natin, huwag kang magpakasal. Kaya ganito ang ating title. 1 Timothy chapter 4 verse 3, they will say, do not get married. Ito pala, mga kasomberos, no? Do not eat some kinds of food, but God gave these things to Christians who know the truth. We are to thank God for them. So ito, mga kasomberos, ito yung sasabi ng mga false teachers, okay? Ito yung mga huwad na mga guro at tagapagturo ng salita ng Diyos, mga kasomberos, na which is definitely napaka yung panahon, no, mga generation nito, mga kasomberos, hindi na sila nagpapakasal, marami na mga kabataan, marami mga mag-joke, mga kasomberos, nag-live-in na lang, parang ang point nila ay parang i-observe niya muna kung compatible sila, kung bagay ba sila. So kung kaya kahit na may mga anak na sila, hindi pa rin sila kinakasal kasi iniisip nila, maghihiwalay din kami, Kung kaya, ito yung mindset na tinatanim at ini-inject ni Satanas mga kasama sa mga tao. Kung kaya, hindi nila ginagalang ang pag-aasawa. Kaya mas gusto pa nilang mag-live-in na lang, kahit mga anak na, no, live-in pa rin ng live-in, mga kasembreros, no? Kung isa sa mga tinatanim talaga ni Satanas sa maisipan ng mga magjojowa, mga kasembreros na nag-live-in lang, baka maghiwalay din kami, hindi naman na kami magpakasal. So, which is, doon sa amin sa hindi naman po sa pagmamayabang, doon sa aking lupang sinilangan sa Isulan Sultan Kudarat, kung saan ako lumaki sa isang sitio, no, sa isang maliit na baryo, mga kasembreros or barangay. Talaga yung mga tao doon, mga kasus, they respect yung marriage talaga, no? They respect, parang mahihiya ka na nakatira pa parang yung magjowa, no, or magpartner, mga kasembreros, na sa nakatira na sa isang bahay na hindi pa sila kinakasal, mga kasembreros. So yun yung yung tradition sana na yun, or nakaugalian na sana ay yun yung sundin ba, no, ng ibang mga barangay o ng mga sitio. So may mga ilan naman na hindi nagpapakasal, pero mostly talaga doon
kuha parang yung mga matanda doon, talagang dati pa ay hinubog or tinanim sa puso ng mga tao, puso't isipan ng mga tao na ito yung dapat sundin, no? Dapat magpakasal, dapat igalang yung pag-aasawa and so on, mga kasembreros. So kasi nga, di ba, husgahan ni Lord ang mga hindi po hindi po gumagalang sa kasal, mga kasembreros. That's according sa Book of Hebrews, no? Na sinulat din po ni Apostle Paul, mga kasembreros. So dito, no, sa 1 Timothy chapter 4, mga kasembreros, Apostle Paul was talking about yung mga false teachings and false teachers, mga kasembreros, na laganap, no, sa time na kung saan sinulat ito ni Apostle Paul kay Timothy, na kanya pong spiritual son or spiritual disciple, mga kasembreros. So sasabi na, they will say na, wag na kayo wag na kayo mag-asawa, wag na kayo magpakasal, sabi ng mga false teachers, yung mga huwad na mga tagapagturo ng salita ng Diyos, mga kasembreros. So wag na kayo magpakasal. So it's parang sasabi nila, wag niyo na igalang ang salita ng Diyos, wag niyo na igalang ang Diyos, wag niyo na igalang ang pagpapakasal. Hindi na importante yan. Importante magkaroon kayo ng sexual intercourse, magkaroon kayo ng pamilya, tapos kung magkaroon kayo ng anak, tapos pag ayaw niyo na, maghiwalay na lang kayo kasi hindi naman kayo kasal. So parang ganun gusto niyang sabihin na mindset, mga kasembreros, or gusto niyang itanim na mindset ng mga jablo at ng mga false teachers na ito, mga kasembreros. Kung kaya, it's really important na tayo mismo ay nagbabasa po ng salita ng Diyos, kasi tayo mismo ay hindi malilinlang, no, kapag tayo po ay may knowledge about this particular thing, no, there's this particular matter na napakahalaga kasi nito, mga kasembreros, yung magkaroon ka ng proper na pagbibuild ng family, no, pag-aasawa, kung pa dapat tumaan sa proseso na nakakalugod sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, mga kasembreros. May mga tao din naman na yun nga, no, ayaw nila na yung pamilya nila ay hindi nagpapakasal, yung iba naman ay markabahala na lang, no. Magpakasal kayo, Nico, gusto maghiwalay, sige, bahala kayo, parang ganoon, mga kasembreros. Hindi po yan nakakalugod sa harapan ng Diyos, mga kasembreros. So maliban sa kasal, no, may tinakal din dito si Apostol Pablo na do not eat some kinds of food. No, kasi may mga bawal, bawal yan, bawal to, bawal yan, bawal to. So depende na lang siguro sa pinagbabawal dito. Kunwari, diabetic ka, so hindi ka pwede ng mga matatamis, na parang ganoon siya, mga kasembreros. And of course, yung mga bisyo, no, mga kasembreros. So as medical necessity, so hindi ka pwedeng kumain yan. So parang ganoon. Pero when it comes to like, hindi yan pwede kasi sinabi ni Lord na ganito. Sinabi ni Lord na ganito, hindi pwede. So anything, siguro apart from yung mga pagkain na may dugo, no, mga kasembreros, yun ang talaga siguro ang yung dinuguan naman kapag konsensya mo na, no, ganoon siya, mga kasembreros. Kapag nakonsensya ka bang kumakain, so kasalanan yun. Pero kapag kumakain ka ng dinuguan or ng dugo, mga kasembreros, well, definitely wag yung hilaw na dugo, ha, mga kasembreros. So yung dinuguan, so depende na sa iyo yun, mga kasembreros. Kung ikaw po ay nakakonsensya, ay huwag ka nang kumain. Pero kung okay lang, no, hindi ka naman nakakonsensya or something, so depende na yun sa iyong loob or puso, status of your heart, mga kasembreros. But God gave these things to Christians who know the truth. No, binigay sa atin ito ng Diyos, mga kasembreros, mga Kristiyano, na alam yung katotohanan. So therefore, kailangan natin pasalamatan ng Diyos. So parang ganun to inihain sa yung pagkain, tapos sabi mo, inisip mo bawal, no, which is hindi naman, wala ka namang sakit or something, mga kasembreros. So hindi mo siya pasasalamatan sa Diyos kasi nga magrereklamo ka, hindi sa akin, hindi pwede sa akin kasi ayoko pa, kasi sabi sa ganito, sabi sa ganito. So whereas kung ikaw ay nagpapasalamat, no, kasi kakainin mo yung pagkain na inihanda para sa iyo, ay magpapasalamat ka sa Diyos at magpapasalamat ka dun sa nag-serve, no, mga kasembreros. So malaki ang pagkaiba dun sa kung hindi mo alam ang katotohanan at saka alam mo ang katotohanan, mga kasembreros, na nakasulat sa Biblia. That is why it's very, very crucial and very significant, mga kasembreros, na meron talaga tayong pananampalataya at paniniwala sa Biblia. Kasi nag-iiba ang action mo, nag-iiba ang approach mo, mga kasembreros. No, sabi ito, we are to thank God for them, sa mga pagkain ng mga blessings. Kung pa yung blessings na pagkain sa harapan mo, tapos magrereklamo ka, so magkaiba yun. Nagpasalamat yung isa, nagreklamo yung isa, mga kasembreros. So kung kaya napakahalaga po, no, na tayo mismo ay alam natin yung katotohanan,
sa Holy Bible. In 1 Timothy chapter 4 verse 3, we see a significant warning from the Apostle Paul to Timothy. This message is about some teachings that were being prompted or promoted during the time, which were quite different from what Jesus and his disciples had taught. So nga na magkaiba yung tinuro sa mga taong ito kaysa doon sa tinuro mismo ni Lord Jesus Christ at ng mga disciples niya, mga kasimeros. Kung lumihis sila doon sa katotohanan at saka mga turo na na nararapat at tama, mga kasimeros. The teachings included forbidding people to marry and not allowing certain foods to be consumed. This verse emphasizes that God created all food to be enjoyed with gratitude and that He has given us the freedom to marry. So yun nga, no, kagaya na mention natin, mga kasembreros, ay yung pagkain, no, ay nilikha ng Diyos para sa atin, para pasalamatan natin siya, no, at saka yung pagpapakasal, of course, no, may karapatan po tayo at may kalayaang magpakasal, mga kasembreros. But definitely, ang respect, ang honor, mga kasembreros, sa pag-aasawa at pagpapakasal ay andun dapat sa sentro din ng mag-asawa or ikakasal. So, paano magagawa yon? Dapat ilagay ang Diyos sa sentro ng mag-asawa, mga kasama, relationship sa loob ng pamilya. The fundamental truth we notice here is about the importance of God's grace and the need for guidance from Scripture rather than man-made rules. So, yun siya, no? Scripture, Holy Bible, tapos yung man-made rules. Kasi ang tao, gumawa lang siya ng batas, gumawa lang siya ng do's and don'ts. For example, sa isang church or sa isang grupo na bawal ganito, bawal ganyan. Tapos hindi naman siya based sa Holy Scripture. Hindi naman siya based sa salita ng Diyos. So dito na nagkakatalo kapag ang iyong polisiya, ang iyong mga regulations and rules, mga kasuwas na ginawa ay kabaliktaran, no? Or hindi siya naka-align sa salita ng Diyos sa Biblia, mga kasembreros. So, very crucial ito, no? At very important, mga kasembreros. The early church faced various challenges, including false teachings and regulations that were unnecessary and even harmful. By forbidding marriage and certain foods, these false teachers were trying to create a separation between what was holy and the unholy based on their own understanding rather than God's design. So, yun siya, mga kasembreros, no? As we mentioned, ay parang gawa-gawa lang nila yung mga polisiya, no, mga kasembreros at saka mga batas, at hindi hindi naka-align or hindi guided, no, ng salita ng Diyos, mga kasembreros. Just as Paul urged Timothy to be aware of false teachings, we are called to exercise discernment in today's world. So maging tayo, no, dapat maging discerning tayo at saka maalam, mga kasembreros. We must evaluate teachings and practices against the truth of Scripture. Spend time in prayer and the Word, seeking God's guidance in all aspects of your life. When we do so, we can better recognize misleading ideas and follow His truth wholeheartedly instead. So yun siya. Yun talaga yung pinaka-basic, yung magbasa tayo ng Biblia, kasi doon tayo matututo at saka malalaman natin ang katotohanan, mga kasembreros. So hindi lang kasi one aspect ng buhay natin yung matuturuan ng Biblia, no? Let's say dito sa ito ay isang verse pa lang, no? About sa pagpapakasal, pag-aasawa, about sa pagkain. So dalawa, mga kasembreros. So meron pa dyan sa finances, ang Biblia, paano natin tratuhin ang tao, ang magulang natin, anak, asawa, and other people. So, ang Biblia rin pa nagtuturo ng humility, ng peace, paano mamuhay dapat, no, full of purpose. So, yun siya, all in one, kumbaga pa, mga kasembreros. Wala ka ng ibang libro na makikita at mababasa at mahanap na kasing kompleto po ng Holy Bible. Na only the Holy Bible or the Holy Scripture, mga kasembreros, ang pwedeng pagbasehan natin the way we live according to the design and purpose ng Diyos sa ating buhay. So, ganun po siya, mga kasembreros, no? Alright, salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, discerning at katotohanan na tayo po ay dapat magpakasal at certain foods ay pwedeng kainin, mga kasembreros, if we are thankful, and we must be thankful to God for the blessings. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said, Amen and Amen. See you next time, mga kasembreros, and paalam po. I love you.